Yun po mga idol, no? Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Brad Dodong Adventure po nagbabalik, no? Ayun, nandito lang po tayo sa bahay. Sama po natin si Max Tom. Pumunta po siya dito para i-update po yung kalagayan ko, no? At yan, si Jerome. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon at hindi po tayo pinabayaan at lalong-lalo na sa Panginoon at sa mga dasal ninyo mga idol, no? So, ang nangyari po doon mga idol, buti na lang yung time na nasuot ko yung anting-anting na muntik na akong mabaliw noon. Medyo kabisado ko na po yun mga idol. Pero parang kalahati lang ng lakas ng anting-anting na yun yung nakabisado natin kasi hindi tayo before kami nag-explore, hindi ako nakapag-ritual doon sa anting-anting na yun. Kaya akala ko kasi hindi na kailangan na gamitin. Yung nangyari nga, sinuot ko yun para madali ko na si Turo kasi sobra na yung kasamaan niya at parang minamaliit niya kami, yung kakayanan namin. Kaya yun, nasaksak ko na si Turo sa dibdib, sa liig. Yun, nasaksak ko na siya pero nagtaka ako, walang dugo na lumabas sa katawan niya. At sakto namang dumating si Maui. Nagkabaliktad yung sitwasyon, imbis na si Turo yung malagay sa peligro, ako pa yung grupo pa natin, yung dali. Yun nga, nakita ko na parang konti na lang yung lakas ko, tapos sila wala nang parang mahina na. Kaya yung ginawa ko, pinanos ko sila mga idol, no? Pinatakas ko sila kasi hindi naman pwede na tatlo kami na malagay sa peligro. Kung kaya nila na umalis, tumakas na. Kasi si Jerome is may pamilya, tapos may mga anak din siya. Ako may mga anak ako, pero pinagdarasal ko po sa Panginoon na kung yung nasa kamay na ako ng mga kalaban, naghahanap lang ako ng tiyempo. Hindi naman totally na wala na talaga akong lakas. Pero pag sumugod ako, wala naman talaga akong laban kasi dalawa yung commander, tapos malalakas pa yung mga tao nila. Kaya yung ginawa ko, nag-reserve na lang ako ng lakas ko para kung sakali na magkaroon ako ng pagkakataon na makatakas, nakatakas ako para makatakas. At yun, mga lang yun mga ilang oras lang yung dumaan. Parang naramdaman ko yung presensya nila Brother Jerome at saka ni Brother Max dun sa pinaupo ako dun bro Pinaupo ako dun, tapos binugbog ako ng isa. Binugbog niya ako. Pero buti na lang yung anting-anting ko, eto mga idol, yan. Tapos yung isa andun lang sa yung bato. Andun lang sa bag. Sinuot ko yun pero tinanggal ko nung wala na ako sa tubig. Tinanggal ko yun kasi delikado pag nasa akin, magtagal yun sa akin, baka masira yung utak ko bro. Nagpunta kami doon, nakita namin na buko. So hindi na sana kami pinigilan namin sa sarili kasi alam namin na kaya mo. Oo nga Isa pa pagka malagay tayo sa Pilipinas. Okay. Kasi andun tayo. At sila lahat Tapos, At buti na lang mga idol, habang ginagamot po ni Turo, ani Maui si Turo, yung nangyari po, parang sinabihan niya lang yung tao na nagbugbog sa akin na talian, maghanap ka ng tali, talian mo yung kamay niya, yung bihag, siguraduhin mo na hindi makakawala yan. Ang pagkakamali lang nila, ini-small nila yung kalaban nila. ganun na nga. Ini-small nila. Kaya
yung nangyari, pinabayaan lang nila ako doon sa upuan. Nakaganon ako sa lupa eh. Oo, nakasandal ka sa upuan eh. Tapos yun, parang may pagkakataon ako kasi nakapikit si Maui, nakapikit lang siya. Tapos si Turo parang ginagamot niya. Kaya yun, nagkaroon ako ng pagkakataon kasi nakatalikod yung dalawa din doon nagbabantay sa akin eh. Yung isa, naghahanap ng tali. Ay yung ginawa ko, pinilit kong makatayo tapos makuha yung samurai ni Maui. Yun nga, pagbunot ko, sabay sipa ko siya, tinadyakan ko siya, tapos yung sipa ko kumbaga nag-orasyon ako sa sipa ko na lalagyan ko ng tigalbo para medyo mahirapan siyang bumangon kasi mabigat sa katawan yung tigalbo eh. Yung sabi mo sa amin na tumakas, bro, hinabol kami. Hinabol kayo? Oo. Buti na lang, hindi kayo na ano na... Saka, sabi ko kay Jerome, hindi kami atras. Pero napagtanto ko na malalakas yung mga tauhan. Kaya doon, umatras kami. At saka napunta kami doon sa kabilang bundok. Yun sabi ko, hindi natin pabayaan si Grato doon. Oo, babalikan natin. Bumalik kami. Kaya yun, pinalikan ka namin at ayun, nabutan ka namin na pinupo ka ng tauhan. At saka may matanda doon. Binigyan ako ng langis. Nakakita kayo ng matanda? Oo, isang matanda. Kaya yung sabi ko kay Jero, tara, sugod tayo. Nag-iisa lang siya doon sa bundok, bro. Nag-isa lang? Oo. Mahaba pa yung buhok. At saka mahaba yung balbas niya, bro. Parang, na, bro? Ganun nakahaba, bro. Parang ermitanyo na siya. Oo. Buti na lang mabait. Mabait. Sobrang bait talaga, bro. Ilang oras lang yun eh. Ilang oras lang yung nakalipas eh. Buti na lang binalikan niyo ako dun sa Sabi namin sa isa't isa, hindi natin babayaan si Oo, hindi kami, brother. at hindi kami uwi na hindi ka namin kasama. Laking kawalan pag si Brother Dudong yung mawala. Grabe ba yung paghabol sa inyo ng mga Oo. tauhan? Ang dami, bro. May humabol sa amin doon sa Bundok. dalawa. Oo, kasi malapit lang sa bundok. Orasyon na yun. kami. Buti na lang hindi Sobrang kayo pagod na talaga, bro. Oh, Akala ko, kahit ako ubusan bro, na ng hininga. inaamin ko naman na hindi ko naman susuotin yung anting-anting kung may lakas pa ako. Oo. Kaso wala na eh. Parang wala na. Sakto na dumating si Maui. Akala ko madali natin si Turo. Oo, yun. Nasaksak ko na yun eh. 4 na beses yung sinaksak ko dito sa dibdib tsaka Oo. dito sa sa lalamunan. Kasi plano ko pupugutan ko ng ulo talaga. Tapos susunugin. Yun nga lang, bigla na lang dumating yung Maui na yun. Sobrang lakas ni Turo talaga pag At yun, hindi naman biro yung lakas ni Maui talaga. Hindi biro bro. Hindi biro talaga. Kasi alam mo yan kasi yung Kasi suot-suot ko na yung yung anting-anting na nagpabaliw sa akin pero kalahati lang ng lakas yun ng na kabisado ko. So hindi umubra sa kanya. Nasasaktan siya sa tuwing natamaan ko yun eh. Nasaktan siya pero yun matigas pa rin. Pero nung time na nakuha ko na yung yung samurai, malaki yung damage ni Turo doon. sigurado. Malaki kasi tinadyakan ko si Maui. Tapos dito, tinaga ko yung liig ni Turo. 'Di ba mahaba yung samurai ni Nilaplap ko talaga yung liig niya dito tapos natumba. Parang nangingisay siya eh. Okay, kasi pag matras kami. Nung nakatalon ka na sa ilog, Oo. yan, tumakbo kami Kasi alam atras. namin na yun na nga. Iano ko sana bro, isusunod ko sana si Maui. Parang kumbaga patatamaan ko siya ng samurai. Oo.
Kaso nga lang, nakita kong papunta na yung isang tao niya, kaya yun yung sinugod ko. Uunahin ko sana yung isang tao din, pero oras yun yung gamit niya, kaya yun, Nabitawan mo yung... nabitawan ko yung samurai, tsaka no choice ako. Napagtanto ko kasi, iniisip ko na pag may pagkakataon akong makatakas, wala akong ibang choice kundi tatalon sa ilog. Kasi alam nyo naman kung nasa ilog ako. Yung mga idol, sa hindi po nakakaalam, isa po sa kapangyarihan ng anting-anting na hindi ko pa kabisado is yung kapangyarihan ng ilog or yung tubig. Pag nasa tubig po ako, mawawala po kung nakatungtong ako sa tubig. Pero kung hindi ako naka sa tubig, di ako nakaapak sa tubig, tapos yun, basa lang yung katawan ko, hindi uubra yun. Pero kung nasa tubig talaga ako, at yung mga sugat bro, talaga mawawala siya. Pero wala kang sugat. may sugat ako dito, malaki. Oo. May sugat ako dito. Kasi ginanon ni Maui yung yung dito yung t-shirt. Oo. Ay, oo, Pag tama bro. pag ganyan na, tapos ginanyan ng samurai. Yung pagsabi niya, atras tayo. Oo, atras tayo. Nakita ko pa siya na Ganyan na. samurai ni Oo, hindi ko na yun namalayan kasi... Bago nila ako binuhat or dinala doon sa bahay, ginanyan pa yung yung samurai sa liig ko dito, malaki yung hiwa dito eh. hindi pa nga ako gusto tumakas eh. Kasi gusto kong yung dalawa may sumugod pa sa atin yung dalawa. Kaya sinipa ko yung dalawa. Gusto ko sana magkasabay tayong tatlo, pero sabi ni Bro Dudong, atras na tayo, kaya yun, wala tayong magawa. Yun na lang yung tama yung ginawa nyo bro, tama yun. Kasi kung may pagkakataon na makaligtas ako kagaya ng nangyari, hindi naman pwede na ako lang yung, kung tatlo tayo doon, hindi naman pwede na ako lang yung sisibat. Kailangan kunin ko pa kayong dalawa. Paano kung may unahin sa atin tatlo? Yeah. Kaya yun, papasalamat din ako na ako lang yung andun. Kasi hindi naman hindi ako nawawalan ng pag-asa. Lalo na pag nasa kamay ako ng kalaban, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Sabi ko nga kay Zero, so, ito na siguro yung panahon na gamitin natin yung mga technique na inituro ni Brother Dudong sa atin. Huwag nyo munang basta-basta gamitin yun bro. Delikado sa mga utak nyo yun. Delikado yun. Pwede kayong magwala, pwede kayong Yun yun yung naalala ko eh. Sabi ni Bro Dudong, sa ko lang, isip mo lang. oo, pag gamitin ko to. Pero walang choice na bro, wala to na, hindi to nakatakas. No choice na kayo. Magagamit nyo yun pag no choice na talaga. Pero yun nga, nagkaroon din ako ng lakas ng loob na sabi ko sa sarili ko nung naramdaman ko yung mga aura ninyo na palapit ng palapit. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako pinabayaan ng mga kapatid ko. Kaya Namin iniwan doon. gagawin ko lahat dito. Yun. Para kay para kay Maui. Yan. Mensahe ko lang sa'yo. Malakas ka, malakas ka. Andyan na tayo. Napakalakas mo. Pero alam ko naman na pinapagaling mo ngayon yung tsuhin mo. Malaki yung sugat niya. Alam mo yun. Kaya hindi siya sa akin siguro. Hindi siya nakasunod sa akin. Kasi nakita niya yung tsuhin niya na malaki na yung sugat dito sa Sa liig. Parang feel ko bro, naputol yung dito niya. Ginamot pa niya, tapos sugatan na naman. Sugatan na naman. Yun. Kaya yun, para kay Maui, mensahe ko. Okay yung strategy mo, mapakikipaglaban, matapang ka, malakas, pero kulang ka sa utak. Kasi minamaliit mo yung kakayahan ng kaharap mo eh. Nasa kamay nyo na ako pero wala pa rin. Pero buti na lang siguro nagdadalawang isip ka, baka
Baka totoo yung mga sinabi namin na gagamitin ka lang ng tiyuhin mo. Antayin mo, ganito yung gawin mo. Gamutin mo yung ano mo, yung tiyuhin mo, tapos ipasa mo lahat yung lakas mo sa kanya, tapos titignan natin kung papatayin ka ba o hindi, or try to rin ka ng tiyuhin mo. Yan yung ano niya yan yung katangian ng tiyuhin mo. Lalo na ngayon na alam niyang wala na siyang kaya sa amin. Kasi puro na lang takbo yung tiyuhin mo wala nang magagawa. Kaya may puruhan or may posibilidad na kunin niya yung katangian mo at siya na siya na yung magdadala at wala ka na silbi sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, wag mo nang gamutin yan kasi mamamatay din naman yan. Kung gagawin mo yan, gagamutin mo, ikaw yung papatayin ng tao na yan kasi traitor yan, Maui. Gahaman sa kapangyarihan yan. Masyado mo lang minamaliit yung kakayahan ng kalaban niya. Kaya, yun. Ikaw ba naman yung iiwan ka? Walang nakahawak sa'yo. O di pagkakataon mo nang Siguro makatakas. nakalimutan niya na. O nga At sabi niya pa bro, sabi ng isang tao niya, tanggalin ko tong baka lumaban to, tanggalin ko yung anting-anting. Kaya nga nakalabas yung anting-anting ko Sabi niya pa, wag mo nang kunin yan kasi walang silbi sa lakas ko yan. Sabi niya, walang silbi sa lakas ko yung anting-anting na yan. Direct to the point, walang utak. Walang utak. Tapos plano pa ng tao niya na hubaran ako, kunin yung bag ko, kunin yung... Sabi niya, talian mo muna, anak. Ayun siguro nakalimutan. Ayayo. Bitawan ka. Buti na lang, sobrang bait lang siguro ng kapalaran sa akin kasi nakawala ako sa kamay nila. Pero akala nyo siguro Maui, takot ako na mangyari sa akin yun kasi pinatikim mo sa akin yung bagsik ng lakas mo. Pero alam mo ba na lalo akong ginaganahan sa laban natin. Sa susunod na pagtutuos natin, ganun pa rin yung mangyayari. Labanan, ubusan ng lakas, pero matibay tayo. At Saka yung binigay sa akin ng isang matanda. Suot ko na palagi. bro, yung pagpunta nyo lang doon, sabi ko, bakit nag-iba yung aura ninyo? Para kayong Binigyan ko si Jerome. At saka paglagay namin sa katawan, masyadong init yung katawan namin. Oo, sobrang init. Nagtaka nga ako hindi naman ganito yung aura nila. Baka iba to. Pero yung pagtingin ko sa kumbaga sa vision ko lang, may dalawa lang sila Sabi ko kay Max Tom tsaka kay Brother Jerome to, Grabe pero talaga, bro, yung pawis namin na paglagay namin. sobrang init. Sobrang init na nga. Pawis. Sana makatulong na to. So yun bro, yung plano ko bro, ito mga idol, pakinggan nyo po mga idol no. May binitawang sumpa si Maui sa akin na pag nasuntok ako ng mga ng mga tauhan niya, mawawalan ako ng lakas. Yun yung sumpa na binitawan niya sa akin. May orasyon siyang nilagay sa katawan ko Kaya nga ginaganahan yung tao niya na nagulpi sa akin nun. Pero may isang may isang Dapat mayroong panglaban. may isang sumpa diyan. Naalala niyo yung bukal, tubig sa bukal. Oo.
Kailangan akong makaligo noon. Makaligo ng ano na yun kasi ganyan yung nangyari kay ano noon. So kahit malayo Kay bro, Pinuno. puntahan natin. Oo. Yung problema nga lang, medyo masama pa yung pakiramdam ko talaga bro. Mag-relax muna. Pag malakas ka na, Yun, kahit malayo, puntahan natin. pupuntahan natin. Sobrang ano talaga eh. Sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Parang naninibago ako sa ano eh, sa yung orasyon na nilibing ni ano, nilibing ni Maui sa ano, sa katawan ko kasi nanginginig yung katawan ko, tapos minsan nasusuka, tapos pag natutulog ako, pag nakarinig lang ako ng konting kaluskos, yun na, parang natataranta ako yung kaya yun, wala namang ibang sumpa sa ganun eh. Yung tubig lang sa bukal. At yun na. May mga ano tayo, may mga susunod na paglalaban natin sa kanya. May naisip akong paraan. May dadalhin tayong mga armas. May naisip akong paraan. Kasi pumunta kanina yung ano dito, yung nasa simbahan. Pumunta siya kanina. Kasi nung nakaraang buwan ko pa sa sinasabihan, nanghihingi ako ng holy water. Sabi niya pag may time ako punta ako diyan. Tapos nakita niya yung video na nakuha ko, tapos nag-chat siya sa akin. Sabi ko, wala na, okay na, nakaligtas ako, nakawala ako sa kanila. Sabi niya, punta ko dyan sa'yo bukas at dadalhin ko yung hinihingi mo. Tapos may mga bato pa siya. May mga bato pa siya na parang ano, nilublob dun sa holy water. At sabi niya, eto, ang gawin mo, maghanap ka ng paraan na para dumikit lang to sa kalaban. Dumikit lang to sa kalaban. Sigurado manghihina yan. Basta gawan mo ng paraan para madikit sa kanila to. Pwede mong ibato sa kanila, sabi niya gano'n. Maliliit lang eh. Parang ganito lang yun, no? Yan mga idol. Parang ganitong mga bato lang yun kalalaki. Tapos nakalublob siya dun sa holy water. Marami yun eh. Parang 1 galon yung dinala niya, ganyan. Tapos Gawin natin po. maraming bato. Gagawin natin. At ano ko lang, ililigo ko lang yung tubig sa bukal para mawala na yung sumpa na binitawan ni Maui sa akin. Tapos yan na, pag okay na yung... Baka pagkahin mo kami. Oo nga eh. Yun ang problema. Baka magwala ka bro, kami na ang makalaban mo. Yun nga, inubad ko nga yung ano. Hindi naman ano yun eh, hindi naman pang-hypnotize yung binigay niya sa akin. Buti nga. Kumbaga, sumpa niya lang parang barang. Pwede naman bro, tayo lang dalawa lang magkuha ng kupal doon. Pwede naman. Kasi di ba man po masyado magaling si Ludo. Hindi ba delikado sa inyo? Hindi ba delikado na kayo lang pumunta doon? Magmasig-masig lang. Pero kung kaya niyong iwasan yung mga kalaban, isa lang yun, huwag na kayong makipaglaban. Oo. Pwede. Pwede. Para bukas kung lalong madaling panahon makakuha tayo nun, tapos makabalik kayo dito, tapos makaligo na ako, wala na yung sumpa. Pag bumalik na yung lakas ko, diretso agad. Yun na lang. Kami na lang muna ni Bro Max magkuha ng kupal doon. At dito pa na lang magpahinga ka ng muna. So okay lang ba sa inyo bro? Okay lang bro. Okay lang bro. Ang problema. So yun mga idol, no? Napagdesisyonan po nila ni Jerome tsaka ni Brother Max na mag-ano po sila, kumuha ng tawag nito, tubig sa bukal. Kasi yun lang po yung tanging paraan para mawala yung sumpa ni Maui sa akin eh.
parang ano na po yun, parang barang na po yun. At yun nga, sana mawala na ito para makalaban na din tayo. Para muli na tayo maka-explore. Dalawa na yung kalaban natin na malalakas. Pero si Turo, malaki yung ano niya, malaki yung damage sa katawan niya. Mautak talaga si Toro, bro. Otak talaga. Kita mo yung tingin niya, dihado siya, Oo. matakbo. Oo nga. Yan si Turo, bro. Ganyan si Turo. Wag kang umasa na aabante papunta sa iyo yan. Aatras yan pag wala ng lakas. Yun nga, Utak talaga. muntik na nating mapuruhan yun kasi Okay. ilang saksak na yung nasa dibdib niya. Kaso dumating pa si Maui. Ano talaga. Mali talaga yung kumbaga nagkabaliktad. Nagkabaliktad yung yung tinatawag na resulta. At yun mga idol, no, nanghihingi po kami ng pasensya sa inyo sa pag-alala at yun, alam naman po namin na marami pong nasaktan, marami pong may mga umiyak din po, may mga nag-alala tungkol dun sa nangyari. Naghihingi lang po kami ng pasensya sa inyo kasi inaamin po namin, nagpadalos-dalos po kami. At hindi ako nakinig kay Max Tom kasi sabi ni Max na atras muna tayo bro, pero siguro nadala ako sa galit ko kasi nakataya yung kumbaga nakataya yung buhay ng mga pamilya namin kasi may mga binitawan sila na salita na kumbaga nagbabanta sila. Kaya yun, nadala ako sa emotion ko mga idol. Pero ngayon na okay na tayo, nakalabas na tayo sa kamay ng mga kalaban. Yung gagawin na lang, hanap kami ng paraan para maging okay ako, tapos makalaban na naman. At di tayo titigil bro. Malaking banta kasi yan, hindi lang sa atin, kundi sa mga taong... At saka bro, hindi ka talaga namin iwanan. Salamat sa Kahit inyo. anong mangyari, bro. Yun mga idol, no? Sobrang swerte ko po dahil nagkaroon ako ng mga kapatid, no, na handang umalalay, handang makipagpatayan para sa bawat isa sa amin. At pareho kami ng prinsipyo. Kung sino yung nagigipit, tutulungan. Kaya salot ako sa dalawang to. At sa mga nagtatanong naman po, yung sa iba, pabayaan na lang po natin yun kasi sabi ko nga, kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang desisyon. Yung sabi niya, tiwala kami sa inyo. Buti naman po. At yun mga idol, may tiwala din naman ako sa kanila. Malaki yung tiwala ko sa dalawang to kasi sobra. Ano po talaga, kumbaga walang iwanan yung sa kanila. Kaya believe ako. At ano bro, alam na tayo. So yun mga idol, maraming salamat po at dumidilim na po. Maraming salamat po sa walang sawa na suporta ninyo lahat. At sa pagdarasal, pagmamahal at yun, lahat-lahat na. Sa susunod po na exploration, abangan nyo po mga idol, no? God bless po, mag-ingat po kayo palagi. At ito po si Brad Dudong Adventure ang nagsasabi na mahal po namin kayo lahat mga idol. Hello po kami.